Good morning! Napapansin ko nga na tumataba na ako, napabayaan ko na yung katawang Barbie ko. Kaya ngayong araw, sisimulan natin maging productive dahil matagal-tagal ko na rin kasing hindi nasusuot tong mga pang-workout ko. Medyo masikip na rin. Meron nga rin pala akong Apple Watch, maganda rin siyang gamitin para makita yung nababawas na taba. Hindi na nga ako papaawat, kaya nilagyan ko na ng yelo yung inumin ko para malamig, pero hindi pa rin matutumbasan yung lamig ng relasyon nyo. Char! Itong sapatos ko, matagal-tagal ko na nga rin hindi nagagamit, puro alikabok na. At kasama ko nga rin pala si Pilyang Tracker na malakas amats. Ito ang unang araw na magja-jogging kami dito sa Canada. Maganda na pala weather, parang ako. Char! Pupuntahan na namin yung lugar kung saan kami magja-jogging. At ang pogi nga pala ng driver ko, sabi niya, ito pala yung shades na binili ko sa Shein pang running, kaso masakit sa mata, makita siyang may iba. Char! Dito nga po pala ay 6 months ang winter at ngayon malapit na ang summer, makakapag-short na rin. Ito palang building na to tinatawag na legislative kung saan nagtitipon ng mga kawani ng government at gumagawa ng batas. Sabi nila pwede daw pumasok dyan pero hindi ko pa nasusubukan sa HS ko dito sa Canada. Meron din ditong man-made lake, napakalaki niya at ang ganda tingnan. Dito rin pala yung pinakapasyalan ng lugar namin, halos karamihan ng tao dito nagja-jogging or tumatambay. Masarap nga mag-jogging dito sa Canada, hindi mainit at inaabot nga pala ng 3 months ang summer dito. Mataas lang yung araw guys pero malamig pa rin, halos hindi kami pinapawisan. Nare-relax talaga ako pag nag-workout ako. Medyo naging busy lang talaga sa trabaho, kaya ngayon lang talaga ulit nagka-time para mag-jogging. Ang bilis ko na rin mapagod. Halos hindi ko na rin kasi nagagamit yung membership ko sa gym. Kung hindi busy, maaga naman nagsasara yung gym. Ang gusto ko naman sunod gawin, mag-boxing. Makulit kasi tong jowa ko, sarap bugbugin. Goose nga pala ang tawag dito, hindi sila pwede hulihin or saktan. Matataas rin silang lumipad. Marami sila dito, pagala-gala lang. Ang cute nila tingnan, no? 5.2 kilometer nga pala yung tatakbuhin namin pabalik sa sasakyan. Kaya hinahanda ko ng sarili ko kung sakaling iwan niya ako. Char! Halos kalahati na rin natakbo namin kaya nag-water break muna ako. Pakita ko sa inyo paano ang tamang pag-inom pag pagod na. Grabe uhaw ko talaga dito kaya halos maubos ko na yung tubig. Ito naman si Christian parang hindi napapagod, malakas pa rin amats. Marami ring magagandang spot para mag-picture dito, tumambay at lalo na mag-relax. Ang sarap din ng hangin dito, fresh na fresh. Medyo dumidilim na rin gawa ng ulap kaya mas lalong lumalamig yung hangin. Tinatawag pala tong lugar namin ng Land of the Living Skies, kaya wala kang makikitang bundok. Puro farm and sky lang dito sa lugar namin. Makikita mo lang ang mga puno sa park at sa mga bahayan. Mas malaki nga pala tong province of Saskatchewan sa buong Pinas. Sa mga gantong bagay, mas lalo kami nagkakaroon ng time ni Christian, lalo na truck driver siya. Lagi siyang nasa kalsada, kaya pag nakakauwi siya, lagi kami lumalabas. Kahit madalas nakakainis siya, mahal na mahal ako niyan, kaya burger kayo sa amin. Natatanaw na rin yung car ko dito, unti na lang makakapagpahinga na. Ito nga pala yung summary ng exercise namin, malaki din na bawas na calories. Sakit na rin ang legs ko dyan at namumula na rin sa lamig, buti umabot pa. Nakakainis si Christian, sayang yung pagod ko. Kakatakbo, tapos dinala ako sa Jollibee. Ano pa magagawa ko, edi kain na tayo. Susunod na lang mag-diet, hahaha.